Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Update naman tayo dito kay Meow Meow. Round number 8 niya sa ongoing Reykjavik tournament. Last 2 rounds na lang po. Pabigat ang pabigat, pa-crucial ang kanyang mga nakakaharap. Grandmaster mula sa Turkiya, Mert Yilmaz Yerli. Malalampasan pa ba niya ito? Patindi ng patindi. Siyempre, yung mga kalaban niyang GMs, gustong-gusto ring manalo niyan. Unang-una, bata siya. Pagka natablahan or natalo pa ni Meow Meow, bawas ang rating. Kaya buhos ang focus niyan para manalo. Pero tingnan natin ang pagsusumikap na gagawin dito ni Meow Meow. Sa end part po, papakita ko sa inyong standing at ang last round pairing naman. Ang ginawa ni Meow Meow nag-E4, E5 si GM, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez, itinira ang weapon ni Wesling Berlin. Variation, kinaslingan, pinasok ang mainline, Rook E1, Knight D6. Ayan, Knight takes E5, Bishop E7 at nag-Bishop F1. Umaatras talaga yan. Capture, capture, castle, and D4, Bishop F6, Rook E2. Ayan, kung matatandaan nyo po. In-upload ko yun dito, inanalyze natin. Laro niya kay IM Garcia. Nitong nakaraan lang sa kamatsas natin. Nag-Rook E2. Napatanong nga ako dito kumbaga sa online, parang na mouse slip yata. Logically, di ba nag-Rook E1? At walang binabarhang anumang pyesa, dito kasi, face-to-face tournament naman. Bakit Rook E2? Parang na mouse slip, binarhan ng bishop. Nagkaroon ng abala, pero sinadya talaga linya talaga ni Meow Meow yan. B6 this time. Ano ba tinira ni Garcia nun? Knight F5 ba siya? Ayan. In-upload ko yun Pero ito, B6 ang ginawa Nag-Rook E1, Bishop B7, Bishop F4, Knight F5, atake sa D4, C3 depensa lang, at nag-Knight H4. Ayun, pressure. Parang gumanto rin si IM Garcia. Ayan, kung matatandaan nyo po, no? May ganyang idea siya na ginawa. Pero ito pong Knight H4 ay novelty na ni GM. Dahil ang palagi ang ginagawa dito ay Rook E8. Yan ang laging ginagawa dyan. Pangalawa, Bishop to G5. Pangatlo, yung D6. Yan, okay? At nag-Knight H4, Knight D2, Bishop G5 hamon, nag-Queen G4. Ang laki na ng in-improve, no? Sa isip siguro ni Meow Meow dito. Naging laro ko to sa kamatsas. Ang liit ang boses ni Meow Meow pag naaalala ko Thank you! Ang liit ang cute Naging laro ko sa kamatsas to. Naayos niya yung struktura, no? Nung kay Garcia pa nun, magulo capture, D6, Knight E4, maayos. Na-improve talaga siya sa kamatsas Knight G6, Queen D2, Rook to E8, atake sa Knight at nag-D5. Ayun, binalak ang strong diagonal. Nag-Queen H4, tuloy pa rin si GM sa kakapagpag ng posisyon. Pressure, Knight G3, umiwas. Queen to F4, hinamon ng Queen to Queen. Aba, naghamon, pa-endgame na. Tinanggap ni Meow Meow at nag-C4, good move to protect the pawn at nag-King F8. Ayan, ang mga magugulang, mga eksperto. Endgame na, King must be active. Pagdating sa endgame, nag-Knight to F5, G6 at nilipat ni Meow Meow ng mas kapaki-pakinabang na broader control ang Knight kumpara sa G3. Yun minaneuver, di ba? Mas dihamak na matindi ang Knight sa gitna. Rook takes E1, capture, nakipaghamon, kain-kain, G3, paalis sa Knight, Knight to H5, umatras, Bishop H3, Knight F6, at nag-F3 para walang mga sundot-sundot pa na pwedeng magawa ang Knight. Ayan, sa isip-isip ni GM siguro dito, naku po, nakakaumay naman ang pinasok kong linya. Kala ko mananalo ng maganda, pero parang hanggang tabla na lang. Diba? A6 para wala namang Knight B5 na lundag, at nag-A4, Knight D7, ayan, iikutan, nag-King F2. Ayan, hindi naman si Meow Meow yung tipong pag nagkaroon ng exchange, kain ng kain. Hindi naman siya ganun. Ang gusto niya kahit papaano may mga pyesa pa rin na magagamit. King F2, Knight E5, B3 depensa, C5. Ayun, nagwala na si GM. Makulit kang bata ka, talagang binabaldado mo ang bishop ko. Ayan, C5, inenpasan capture. Takes,
King E3 at dito po nagka-opera ng draw. Sa malamang si GM ang nag-offer ng draw kasi wala na rin namang progress na magagawa eh. At malugod namang tinanggap ni Meow Meow ang pag-offer ng draw. Syempre, plus rating na, di ba? Ganda ng performance ngayon ni Meow Meow at kitang-kita ang improvement niya no, na nakuha sa Kamatsas tournament, nadala niya dito, naayos niya. Laro niya kay IM Garcia ito eh, na maganda yung position niya pero bumigay siya, natalo pa kay IM Garcia. Ayan, pwede niyo pong ma-review yon, ma-search sa ating YouTube. Nitong nakaraang Kamatsas lang yon. Okay, tingnan muna natin yung standing at yung pairing na aasahan natin sa last round. Standing after round number 8, ayan, nangunguna si Praveen Balakrishnan. Ayan, ang leading with the score of, anong score niya? 6.5 points. Marami palang tied, no? Ayan, at pang ilan si Meow Meow? Pang number 11. Not bad. Oh, walang talo si Meow Meow. Yung iba mga tabla lang sa malalakas na players. O, di ba? Pang number 11 siya, oh. Yung mother ba niya pang ilan? Silipin nga natin, mother niya. Parang wala sa 25, no? 25 lang kasi ang pinakita dito, eh. Oh. At ang pairing sa last round, tingnan po natin, pairing last round. Ayun, board number 10 siya against Grandmaster ng Iceland na si Hedin Steingrims. Ayan. Nako, Grandmaster na naman. Yan ang aabangan natin sa last round niya mga kamatsas. Okay, maraming salamat po. At patuloy kayong tumutok dito sa pagsubaybay natin kay Meow Meow. Lalo na yung mga batang tagapanood natin. Ayan, maging inspirasyon. 14 years old lang si Meow Meow pero tingnan nyo po, sumasabay na sa mga malalakas at veteranong GMs. Long game tournament ito pero hindi matibag-tibag ang kanyang mga tirada ngayon. At proud na proud ang kanyang mga magulang. Siyempre, ganun po yun mga bata. O pagka maganda ang performance sa binibigay nyo sa chess, siyempre, ang number 1 fan nyo ang mga magulang nyo. Yan ang unang-una nag-cheer. O kaya yung mother ni Meow Meow, lagi kong kachat sa WhatsApp, tuwang-tuwa talaga. Proud na proud siya at patuloy pa raw silang mag-hard work na mapalakas si Meow Meow. Okay? Maraming salamat po at i-update natin yung last round kaagad, upload kaagad natin pagkatapos. Thank you so much. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos. Boom!